Ang El Filibusterismo ay ikalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal bilang kasunod ng Noli Me Tangere. Nalimbag ito noong panahon ng mga Kastila, puno ng kasikiman, katiwalian, at kawalan ng katarungan. Ang nobelang El Filibusterismo ay may seryosong tono kaysa Noli Me Tangere at ipinapakita ang pagbabago ng damdamin ni Cristomo Ibarra na ngayon ay nagbalik bilang si Simon, isang mayamang alahero na may layuning maghigante. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang impluwensahan ang mga opisyal at palalaanin ang katiwalian sa lipunan. Layunin niyang pasiklabin ang rebolusyon upang pagsakin ang pamahalaang Kastila. Kasabay nito, ipinakita rin sa nobela ang iba't ibang tauhan na sumisimbolo sa kalagayan ng mga Pilipino. Basilio, na dating bata sa Noli Me Tangere, ay ngayon ay estudyante ng medisina na naghahangad ng pagbabago sa mapayapang paraan. Isagani, ang idealistang kabataan na naniniwala sa kabutihan ng lahat, kabihisang talis na nanawala ng lupa dahil sa pag-aabuso ng mga pride. Habang lumalalim ang kwento, nalaman ni Simon na hindi pa rin handa ang mga Pilipino sa marahas na revolusyon. Sanggunian, nagpatuloy siya sa kanyang plano ang pagsabog ng isang lampara sa kasal nila Nina Juanito Pilaes at Paulita Gomez, na magdudulot sana ng kaguluhan, ngunit nabigo ito ng pigilan ni Sagani na maligtas ng maraming buhay. Matapos mabigo ang kanyang plano, nagtago si Simon at nagtungo sa buhay ng pari ng Bradley Florentino. Dito niya inamin ang kanyang tunay na pagkakailanlan bilang si Crisostomo Ibarra. Sa huli, namatay si Simon matapos uminom ng lason. Inihulog ni Padre Florentino ang mga alahas ni Simon sa dagat bilang simbolo ng pag-asa na balang araw, kapag handa na ang mga Pilipino, ay babalik ang tunay na kayamanan ng bayan, ang kalayaan at katarungan. Ang El Filibusterismo ay nobela ni Dr. Jose Rizal na nagsasalaysay ng pagbabalik ni Crisostomo Ibarra bilang si Simon upang maghiganti sa pamahalaang Kastila. Sa kanyang pagtatangkang mapagsimula ng revolusyon, ipinakita ang kasakiman at kawalang katarungan na lipunan. Sa huli, nabigo siya, ngunit iniwan niya ang aral na ang tunay na kalayaan ay makamtan lamang sa tamang panahon at sa pamamagitan ng kabutihan at pagkakaisa ng mamamayan.